ano ba talagang agency para makaalis at makapagtrabaho sa South Korea as a factory worker. What is up you guys? Welcome back to my channel, Coloris World. It's been a while guys and na-miss ko kayong lahat at nakaka-miss yung spill ko na yun guys. And as you all know, I am an OFW before sa South Korea and now nandito na ako sa Pilipinas. And baka nagtataka kayo kung ano bang setting to, nasan ba ako ngayon? So nandito ako sa aking coffee shop guys. Ayan, ang Tres Cafe. Ayan guys, so pag-uwi ko sa Pilipinas, ito ang pinagkaabalahan ko guys. Kaya hindi ako naging masyadong active. Hindi pala talaga ako naging active sa aking YouTube channel, sa pag-update ng mga content, sa paggawa ng mga content. Alam niyo na guys, nag-focus ako dito sa aming business. Basically, family business namin to. So yun, ako ang owner and barista. Actually, pating kapatid ko barista dito sa shop. And yun guys, kaya na-miss ko kayo kasi habang nag-scroll ako ngayon dito sa YouTube, nakita ko ang dami pa rin nagko-comment, nagtatanong about how to apply sa South Korea, ano ba yung buhay sa South Korea, and just to update you guys na rin kung ano na ba nangyari sa akin. Kasi 1 year ako hindi active na dito sa YouTube, and ayan, alam niyo na. So busy ako sa aking business, and ngayon sasagutin natin yung tatlong questions na laging tinatanong. Actually, nasagot ko na to guys, pero sasagutin ulit natin, kaya handa na ba kayo? Let's go. Sinagot natin yung first question natin. Ito yung unang laging tinatanong, paulit-ulit na tinatanong at laging tinatanong na ano ba talagang agency para makaalis at makapagtrabaho sa South Korea as a factory worker. And paulit-ulit ko na rin ito sinasagot guys na walang ibang agency kung hindi ang Department of Migrant Workers na dating POEA or also known as DMW. Okay? Yun lang yung agency na nagpapaalis papunta ng South Korea. Kasi guys, ang process is government to government process. So kapag may nakita kayo sa Facebook, sa Instagram, or kahit anong platform pa yun na sinasabing nagpapaalis sila papunta ng South Korea as a factory worker, fake, scam, wala, delete. Hindi totoo yun guys. Dahil walang ibang third party na nagpapaalis papunta ng South Korea. Okay? Kasi nga, government to government yung process, DMW, HRD Korea, ang mga nag-uusap dyan sa process para makapunta at makapatrabaho sa South Korea. Okay, so nasagot ko ngayon guys ha, walang ibang agency. Okay? And second question natin is, ano ba yung mga kailangan requirements para makapunta sa South Korea? So yung iba kasi iniisip, magdadala lang ng resume, papasa sa DMW at maghihintay na maselect ng employer at makapunta na. At pag na-select nyo yun, makapunta na ng South Korea. Hindi ganun guys. Kasi the first thing that you need to do is maipasa yung KLT or yung tawag natin Korean Language Test at saka yung Skills Test. Okay, so yun ang kailangan mo munang pagtuunan at ng pansin na maipasa mo yun. Dahil kung hindi mo maipasa yun, wala kang chance na makapag-apply sa South Korea. Kaya kailangan maipasa mo yun. Nung ako KLT 13, KLT 7 nung una ako mag-apply, and then pangalawa ako mag-apply KLT 13. Hindi ko lang alam kung anong KLT na ngayon. Okay, so yun ang kailangan mo munang maipasa. And yung I think once or twice a year lang yun, yung exam na yon. So kailangan updated kayo. So lagi yung i-check yung website ng DMW kung kailan ba yung registration ng exam or ng KLT at kung kailan yung exam. Okay? So yun. And then so magi-exam kailangan third question natin is magi-exam. So kailangan magaling ka mag-Korean. Okay. Yes, kasi kailangan talaga magaling ka mag-Korean. Pero hindi talaga yung fluent na magaling ka mag-Korean. Kasi pagdating mo sa Korea, kahit nag-aral ka pa din sa Pilipinas, parang back to zero lahat ang nalaman mo pagdating mo sa Korea. Iba pala talaga pag nasa Korea ka na, okay? So yun, syempre para may pasel, kailangan marunong ka mag-Korean. Mas advantage talaga kung fluent ka na. Pero kung yung sakto lang yung Korean mo, basic Korean, gano'n, okay lang din yun. Okay? Kasi yun sa exam is reading and listening. Yun sa exam. Okay? And then sa skill test, yun nga yung parang may speaking doon at saka yung galawan mo kung pwede ka pang factory worker sa South Korea. So yun yung kailangan mo maipasa. Yun yung pagtutuunan mo ngayon ng pansin. Okay? So actually, ito na yung mga nagpo-post sa Facebook na akala nyo kasi agency sila na nagpapaalis papunta na sa. Hindi sila agency guys, okay? Yung mga nagpo-post sa Facebook. Kasi dami na nagtatanong, legit ba to? Legit ba to? Hindi ko alam guys kasi mga learning center yung mga yan, okay? Na
ang ginagawa nila is nagpo-post sila, mag-aaral kayo ng Korean, nag-ano sila ng reviewer, or pwede kayo mag-aaral ng Korean language sa kanila, pero hindi sila yung magpapaalis sa inyo guys. DMW pa rin yung magpapaalis. Parang tutulungan lang nila kayo kung ano ba yung requirements, kung ano ba ang susunod na gagawin, ganun lang, guided lang kayo kapag naka-enroll kayo sa isang learning center. Okay, pero hindi sila yung nagpapaalis. DMW pa rin nagpapaalis. So, sana malinaw yun guys. Kaya, pero kapag may nag-claim na sila yung nagpapaalis, fake, scam, hindi yun totoo. Okay? So, yun. Kaya, yun guys. Ba't parang galit ako? Hindi naman ako galit. Kasi, parang paulit-ulit na lang kung nababasa yung natanong sa YouTube channel ko. So yun guys, and hopefully makapag-update ulit ako at makagawa ng mga videos answering your questions about South Korea. Ano ba ang mga may expect mo doon pagdating mo na sa South Korea. So yun guys, comment lang kayo and mag-subscribe na din kung first time yung manood dito sa aking YouTube channel. And also guys, yung mga previous videos ko, yun, panoorin nyo, baka may maitulong din nyo sa inyo. Kasi mayroon akong ginawang mga series ng series na videos na sinasagot ko yung mga kadalasang tanong o yung madalas itanong ng mga gusto mag-apply sa South Korea. Yun. So, naka-4 ata ako na videos na ganun. So, yun, para makatulong na rin sa inyo. And yun guys, so excited. Sana kung papalarin is makapagtrabaho nga talaga kayo sa South Korea kasi best. Iyon lang naman ng bansa na napuntahan ko na makapagtrabaho. Pero I think isa sa pinaka the best na talaga when it comes sa working environment, sa benefits, sa basta yun. Maganda sa South Korea. Yun ang masabi ko, maganda sa South Korea kung pagbubutihin mo kapag nandun ka na sa South Korea. So yun guys, yun guys, good luck and thank you so much guys for tuning in, and na-miss ko kayong lahat talaga. And yun, mag-upload na ako ulit ng mga videos. And kung may mga tanong kayo guys, just mag-comment lang kayo dito ba? Mag-comment lang kayo ng mga questions niyo and hopefully masagot ko. So, yun guys. See ya. And don't forget pala to subscribe to my channel, Kaloy Israel.